kay manok. Hawakan ko na lang po yung mikropono o habang nagtatanong kayo, subukan ko kayo. Una sa lahat po, ako kasi about sa politika, wala po talaga kasi akong alam. Pero sa nanirinig ko po kasi na about po sa drugs, sa presidente natin ngayon, so nagulat po ako sa nanirinig ko about sa droga. Kaya, ang sa akin na po, kung gaano po yung katotoo. Po. Thank you po. Napakalagig po ng boses, no? Hindi ko alam kung sa aircon o talagang siguro singer si Tita. Palagay ko po, yung pong tanong na yan, ang unahin po nating pasagutin dyan, yung direktang may kinalaman na tao. No, patungkol sa pagpapatotoo na ang presidente natin na binudol tayo ay bangag! Si Jonathan Morales po, palakpakan natin. Ay, maraming salamat po. Alam niyo po, kahit po ako, noon, napakataas ng pagkakakilala ko dito sa pamilyang Marcos. Pero magmula nung 2012, nung makita ko mismo yung mga litrato, talagang nagulat ako eh. At magmula nung makuha ko yung testimonya nitong si Bongdasa na kaibigang matalik nitong si Bongbong Marcos, talagang doon idinitalin niya kung paano sila gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Alam nyo, sa katunayan, habang gumagamit sila ng illegal na droga, isa si Bongbong Marcos sa pinanggagalingan ng ginagamit nilang drugs. Iyaan, ayon doon kay Bongdasa. At yun, pinatunayan ng ipinakita niyang mga litrato. Talagang kung kayo, yung PIDEA agent, kaya nga sabi ko kanina, hindi ka maniniwala kung itong sinisinghot ni Bongbong Marcos ay petche. Sino pa namang tao ang sisinghot ng petche? Diba? Ako bilang sekreta, bilang ahente, yung mga ganun po na hinuhuli namin na sumisinghot ng puting substance, ito po yung uri ng cocaine. Yun po yun. Pagka sinisip-sip na usok, siya po. Pag sinisip-sip na sigarilyo, marijuana. Pag sinisinghot, cocaine. Cocaine po. Yun po yung ano. Kaya nga, sabi ko noon, grabe pala to. Talagang gumagamit ng illegal na droga. Senador po. Noong matanggap namin yung informasyon, 2012, senador po siya. Magkakabarkada po sila. At yun po, talagang naidokumento po. Kaya, alam nyo mga kapatid, sa kaalaman ninyong lahat, noong ipatawag ako ng Senado at mag-umpisa yung hearing noong April 30, pagkatapos ng hearing, May 1, pinuntahan po ako sa bahay ng dati kong kasamahan sa PIDEA na isang direktor na ngayon ay nasa DOJ. Tauhan po siya ni Boying Rimulya. Ano po ang purpose niya? Bakit siya pumunta sa aming bahay? Upang ako ay kausapin, ihatid ang mensahe. Galing kanino? Galing naman doon sa taga-Napolcom na si alias Picoy o Eric Santiago. Ano yung mensahe? Yung mensahe ay ipinararating sa akin na ako ay tumahimik, tumigil. Kung ano ang gusto ko, ibibigay. Gusto mo ng US visa, kayong pamilya, ibibigay. At ang pinakamatinding offer, alam nyo kung ano? Panalo sa loto. Panalo po sa loto. Wag na akong umattend
sa May 7 hearing sa Senado. Kanino po galing yung impormasyon? Sino ang kausap nitong alias Picoy? Yung di umano ay James Kumar. Yung James Kumar, sino naman ang kausap? Ayon dito kay alias Picoy, si Lisa Marcos. Huling-huli sa CCTV ng aming bahay. Kasi yung kasamahan ko dati sa PIDEA at yung alias Picoy, nag-usap po sila sa pamamagitan ng video call. Ang pagkakasabi noong alias Picoy kay Romy Enriquez, pare, alam mo naman, papatayin yan. Papatayin yan. Mamamatay yan, hindi na uso yung baril. O pwedeng atakihin sa puso yan. O pwedeng bigla na lang masagasaan yan o mabangga yan. Ganon. Ganon ang pagkakasabi. Eh hindi alam nung alias Picoy habang nagbibideo call sila nung bisita ko, yung pumunta sa bahay, hindi alam na naririnig ko. Alam nyo ang pakiramdam ng isang tao na pinatutong ko lang papatayin ay parang po akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano ang naging kasalanan ko? Ang naging kasalanan ko lang naman yung nahawakan ko yung kaso na itong si Bongbong Marcos ay nagpopoke doon sa unit na pag-aari ni Maricel Soriano. Yun lang naman ang kasalanan ko. Sinabi ko ba sa kanila na mag-addict sila? Hindi. Ako, bilang ahente ng PIDEA, trabaho ko manghuli ng mga gumagamit, nagbebenta, gumagawa, nag-iimporta ng illegal na droga. Nagkataon lang noong 2012, ako yung humawak ng kaso. Ngayon, nalantad noong 2024, ano ang gusto nila? Patahimigin niyang kalbo na yan. Bayaran niyang kalbo na yan. Tignan ninyo, tumataya tayo sa loto sa pag-asa na darating ang araw, pag nanalo tayo, makakaahon tayo sa hirap. Pero, alam nyo anong ginagawa nila? Pati yung loto, sinalaula nila. Yung pera ng loto na naiipon palagi dahil maraming Pilipino ang umaasa na yayaman. Kaya ang bilis umakyat ng pera ng loto. Anong ginagawa nila? Halos araw-araw, halos linggo-linggo may nananalo. At yung mga nananalo na yun, sino ito? Sila rin. Biro nyo, saan ka pa naman nakakita para operan ka ng panalo sa loto? Lowest 100 million kapalit ng katahimikan. Yun po yun. Thank you po. So narinig po ninyo, no? Yung malinaw na kasagutan na nagpapatotoo na ang presidente talaga natin na nakaupo ngayon sa Malacanang, no, na ang nakakatakot diyan, hindi ho imposibleng mangyari na mismong ang Malacanang po ngayon ginagawang pan-session house. No? Yan po yan, posible po yan. At yung tanong ni Tita kanina, dagdagan ko lang, bakit hindi alam ng mga Pilipino? Kasi nga po, yan ang pilit nilang tinatago, kaya paputok ng issue tungkol sa EJK, tungkol sa Pogo, may ginalaman si Harry Roque, aresto dito, aresto doon. Yan po yung isang bagay na pang-cover up ng bangat. Kaya po ang media, walang cover up doon. No, hindi ho kino-cover ang pagiging bangat ng presidente. Eh, may mga witnesses na po tayo, oh. Di ba? So kaya nga po importante ang mga araw na ginagawa nating Leaders Forum. At kaya sa 21 po, importante nandun kayo, mga kababayan maisog, magugulat kayo sa mga revelation, mas marami pa ho ang maririnig ninyo. At dapat po may pakialam tayo dito. Bakit ho? Kasi ho, ito, akala natin, ay ano ngayon kung bangag, marami namang bangag. That is not the case.
Ang bangag na tinutukoy natin ang namumunog sa bansang Pilipinas. At pag hinayaan natin ang kabangagan, ano pa ang matitira sa atin sa susunod na 3 taon? Payag ba kayo manatili ang bangag? At dahil po dyan, ibibigay ko po sa inyo, ibabalik ko ulit para sa karagdagan po mga pananalita. Walang iba po, si Tito Gary Lim. Palakpakan po natin. Magandang araw po ulit sa ating mga kasama. Dudugtungan ko yung sinasabi ni Agent Morales kasi tayo naman walang personal din na alam tungkol sa droga. Ang nasasabi lang natin, yung tungkol sa nakita natin sa report sa telebisyon, naging sa Senado, sa Kongreso, talagang posibleng may alam talaga sila. Sa akin lang to, kasi si Agent Morales, actual talaga niyang alam. Kasi pag-upo ni BBM, nakita natin sa Channel 7 na hinihiling sa Senado yung 6.87 billion na shabu na sumabit yung inappoint niyang PNP Chief, General Asurin. 5 generals, Colonel pababa, na may kanya-kanya mga bodega ng shabu. Wala namang nakasuhan. Pinatakas lang. Tapos yung huli, yung pinagmamalaki ng presidente, na pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan, yung 13.13 billion na shabu. Na driver lang ang nahuli. Tapos, hindi nila pinayagan na interviewin ang mga pulis at sila lang ang magsasalita. Di po ba hindi yun tama? Kasi dapat nagre-report sila kung ano talaga nangyayari. Ano nangyari? Sino ang kasama niya? Sino ang protector niya? Saan dinala yung, saan dadalhin yung drugs na yun? Wala na tayong alam. Sila lang po ang nakakaalam. At hindi tayo kasali na makaalam sa sitwasyon na yun. At yung isa pa na sinasabi ni Maharlika, wala din akong personal na alam, pero bin-broadcast niya, kasi dapat obligasyon ng gobyerno na sagutin kung totoo o hindi. Kasi dapat nakikinig siya sa mamamayan niya. Yung sinasabi ni Maharlika na mayroong kaibigan ng presidente na kasama niya sa Amerika. Yung pangalan ni Mark Anthony Sayarot, na nahulihan daw yun ng 2 toneladang droga. Tapos, nahuli sa Yala Alabang na mayroong laboratorio ng shabu. O, wala na. Hindi na natin alam kung ano ang nangyari. Hindi rin po nakasuhan. Yung 90 kilograms high-grade marijuana na anak ni Secretary Remulla, wala rin kinaso. Ibig po sabihin, para silang magkakapamilya. Yun yung pong sitwasyon na parang ano yung ebidensya, pinagsasampal po sa atin mismo ng mga Pilipino, kaya lang marami sa atin, hindi natin nararamdaman yung sakit. Na-immune na tayo eh. At sa ngayon, bumalik na naman ulit tayo nung nakaraan na sa social media, nag-aaway-aaway na naman tayo ulit. May anti-Kibuloy, anti-Duterte, anti-BBM, lahat ng maraming anti, maraming pro. Hindi po talaga yun maganda. Kasi ang isang bansa, naniniwala ako, hindi naman ito binubuo lang ng mga lupain. Binubuo ito ng mga mamamayan na nagkakaisa dapat ang isip at yung damdamin niya. Ito yung isang buong bayan. Pero nangyari sa atin ngayon, may anti-Kibuloy, iba-iba pala silang relihiyon. Nakakagulat kasi, bigla sila naging anti-Kibuloy. Wala akong pakialam kay Kibuloy, hindi naman ako miyembro niyan. Hindi ko rin kilala yan. Yung mga ang daming asasama na mga sinasabi. Bakit masasama yung sinasabi nyo sa kanya? Dahil ba sa magkaiba kayo ng relihiyon? Eh bakit mas superior ba yung religion ninyo sa kanya? May personal ba kayong pagkaalam sa buhay niya? At meron pang nag-post na na si Kibuloy daw,
ay namumuhay na parang naranasan niya na yung katulad na nangyari kay Jesus Christ. Ang dami na namang masasama na mga sinasabi sa social media. Sa tingin ko, meron nga talagang pagkapareho. Pero hindi si Kibuloy kay Jesus Christ. Kung hindi kayo na mga mapanghusga, wala kayong pinagkaiba sa nang husga kay Kristo, dito kay Kibuloy, kasi wala naman tayong alam na personal sa kanya eh. Pero ang sasama ng sinasabi na hatulan ninyo si Kibuloy. Pero sa totoo lang, o kami na nandito lahat sa pulong na to, at kayo na nandiyan dyan sa labas ng mga kababayan namin, gusto kong siguro, maraming sasangayon sa akin, na lahat kami dito, at lahat kayo na nandiyan dyan, walang sino man sa atin ang kayang pantayan sa ginawa ni Kibuloy sa bansang ito. Itinaya niya lahat ang meron siya. Ang mga mahal niya sa buhay, ang mga kaibigan niya, ang kongregasyon niya na kung ilang membro sila. Nilabanan niya yung terorista sa bansa natin. Tinabanan niya ang mga sindikato at korap sa gobyerno. Yun yung dahilan kung bakit naipasara ang SMNI. O anong masama doon? Wala naman siyang hiningin kapalit. At wala siyang hiningi ni sentimo sa amin dito, o lalo na rin sa inyo na nagbabasa kanya. Tumulong siya sa mga katutubo, Luzon, Visayas, Mindanao. Walang hiningi kahit sentimo sa atin lahat dito, kahit sa gobyerno. Yun lang po. Sana maintindihan natin sa bawat isa. Kay Presidente Digong naman, na yung nagbabas hanggang sinasabing si Digong at yung mga naniniwala din kay Duterte. Pagpalagay natin, wag na nating galangin ng presidente kasi yun ang gusto nung, yung para nun to sa mga ayaw. Hindi natin mapapasubalian kahit kailan. Na yung panahon ni Digong, lahat hanggang sa pinakamaliliit na karsada, tahimik at mapayapa. Ang mga OFW na noon ay hindi pinasisweldo sa ibang bansa, ginagahasa, pinapatay. Si Digong halos ipinan ang pagpapadala ng OFW sa ibang bansa. At dahil dyan, maraming mga bansa ang naggumawa ng mga bagong patakaran para proteksyonan ang OFW. At nirespeto tayo noon, tumaas ang dignidad ng mga Pilipino. May mga opisyal tayo na nakipagsabwatan bago pa sa panahon niya, na nagpadala sa atin dito. Tumanggap tayo ng mga basura mula sa Canada na pinagmumura ng presidente natin na yan, na nagmumura na ayaw ninyo. At ang pagtanggap ng basura sa bansang ito ay pambababoy sa ating pagkatao bilang Pilipino. Kaya nung panahon na yun, dapat talaga natin sa pasalamatan. Bakit tayo yung magpasalamat? Dahil galit kayo kay Duterte. Dahil pinabalik niya yung mga basurang yun. Nilinis niya yung mga ilog, yung mga dagat, at marami na sa inyo ang tumutol dahil gusto nyo manatiling marumi. At gusto nyo sabihin ng marami na kayo yung mabubuti tao. Sa mga pulis at sundalo, ang mga pulis natin noon at sundalo, lalo na yung mga bagong recruit, pagpasok nila sa yung unang sweldo nila, kakapirakot na lang ang sweldo, kakapiraso pa rin ang natitira dahil sa daming kaltas na nagugulat sila, ang daming insurance na hindi naman nila pinilapan, pero ang daming kaltas sa mga sweldo. Ganun din ang mga sundalo. Pinapapatay lang sila sa mga NPA. Ang mga suot nila, mga dugyot, ang papangit. Pero nung panahon ni Digong, binigyan kayo ng mga makabagong armas dahil nung panahon na yon, bawal kasing bumili ang Pilipinas ng mga brand new armas. Kasi sinasabi ng Amerika, gagamitin lang daw ng gobyerno sa human rights. Kaya si Digong bumili sa Australia, sa Korea, sa Israel. Ayun po, ano pala, konti lang yung oras natin. Ayun po, gusto ko lang sabihin na si Digong ay ang mga pulis at sundalo, sinamahan kayo. Pinupli-sweldo ninyo pag na may namamatay, pag mayroong nasusugatan, hindi niya kayo iniwan. Nakakalungkot kasi,
nagiging bahagi ka ngayon ng pambababoy sa mga Duterte at sa mamamayang Pilipino. At gusto ko rin sabihin sa bandang huli na tanggalin natin si Duterte, tanggalin natin si Digong, ay si Kibuloy. Anong kinalaman ni Kibuloy? Anong kinalaman ni Duterte sa pagnakaw nila sa pera ng flood control project na 500 billion? Doon sa Maharlika Funds na 255 billion, yung 800 billion na insertion na hindi natin alam saan napunta. Anong kinalaman ni Duterte dyan? Anong kinalaman ni Kibuloy dyan? Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo. Masigabong palakpakan po! So tama po yung sinabi, that is the real issue. It is not about Duterte and Marcos. It is not about Pastor Apollo Kibuloy. It is the real issue. At tayo po ngayon, ang totoong oposisyon ng ating bayan, ang hakbang na maisog. At maya-maya po, tatanungin ko kayo, handa na po ba kayo makiisa sa hakbang na maisog? Mamaya, magkakaroon po tayo ng panunumpa. No? At yan po ay papasinayaan ng ating PIDEA agent ng bayan, kay Tito JM. Pero bago po yan, meron pa po tayo natitirang dalawa. Bibilisan na lang po natin. Ay, isa na lang. Oo. Ibibigay ko na po ang ating kasama, no? Isa po